Siguro recording na, no? Okay na. Okay na yung boses ko. Okay naman. Tayo ngayon. Simulan natin. Okay. Ang susunod na programa ay nangangailangan ng patnubay na magulang. Welcome to Year 5 of Architalks Podcast, your info-comedic show. And we alive, folks, and we ancient. This is the original Architalks podcast and the longest and still running info comedic, not so related architectural podcast. And we are just here to entertain. Bang Bang Drone Striker. Ang podcast na para sa Arkea, mag-Arkea at nag-Arkea ang pwedeng kayo tuwa sa amin. Talo bakit? Kasi Chinese New Year. Chinese New Year and Valentine's Day. Valentine's Day. Bang days. O ito yung panahon na na siguro pag napakinggan nila to, ahit na. Tapos ahit na. Yung tapos na pala yung ahitan, patubo. Patubo na yung mga dapat tumubo. Recovery stage. Oo. O gano, ano may tawag doon? Tama, recovery stage. Yan yung magpupukari ka na. Gatorade. Mag-roll call tayo, Chay. Yo! Good evening. Mustasa, kalabasa. At patane. And of course, si Mau, laging present. Ay, meron pala na gano'n sa atin. Meron pala nag-comment sa atin. Siya na bang racist? Ito. Doon sa sa 265 na nagalit sila sila John. Sabi ni John, Archimemes. Ibig sabihin pag naano nyo yung Archimemes, ibig sabihin tinapos nyo yung full episode. Yun lang yun. Talagang dinikta niya. Si John na Singapore to. And si Duarte Espino, sabi niya, Archimemes. Oy, noon pang subscriber na ako sa YouTube channel, Chinese ng Architalks. Supporting Architalks always, all the way here in Underworld and in the underbelly of architecture. O nga, parang lagi nila sinasabi na yung kurso natin torture daw. Yes. Torture siya pag may deadline. For me. Wala, parati namang may deadline . Hindi, kasi minsan merong ayahay . Di ba? Minsan Madalang yun. Madala nga lang, pero minsan may araw na wala ka talagang ginagawa. Alam mo, naghahanap ka ng pwedeng gawin. Di ba? Ito may Nag-reply ka ba kay JC? Mo nag-reply Para sa iba ka nag-reply Ay, hindi. Ito si AAN, si Ann. Sabi niya, Archimemes. Oy, salamat, Ann. Sa pagtapos ng aming episode. And si underscore, LIKKK underscore Archimemes. Oy, salamat. Underscore. Na kuryente to, pre. Baka to, engineer to. IE. Electrical. Yun. At least may nagparamdam sa atin ngayon, no? Kaya meron palang dahil nga Valentine's and and Chinese New Year. Ito na yung panahon na na dadami na naman. Ikaw ba, as Chinese, nagbibigay ka ba ng ampaw? O tumatanggap lang? Tumatanggap lang. Parehas din tayo, ako tumatanggap bigla ako. Pero dapat kasi nila kapag daw may asawa ka, kailangan mo magbigay. Kaya ang sabi ko nga, hindi naman ako Chinese.
Di ba? Para magbigay ng ampaw. Pero hindi ko alam, sa ano ba, sa mga, dyan ba sa Pilipinas, yung mga Pilipino ba nagbibigay ng ampaw? Hindi. Pag yung Chinese na talagang Chinese. Pero pag Pilipino lang, wala. Practicing. Kasi kami, hindi na pinractice na masyado ng airpot ko yung mga ganyan eh. Kasi para kayong boss namin. kasi ang boss namin, kapag tawag doon, Pasko, Chinese siya. Pero pag Chinese New Year, Katoliko siya. So, wala mo ibig sabihin nun. Ibig sabihin, hindi siya nagbibigay. Ayun. Dahil nga sa ano, no? Kasi syempre, kailan ba Chinese New Year dyan? On the 17, di ba? Walang pasok. Oh. Ilang araw? Ilang araw? Isa lang yun. Ay, isa lang. Okay. So, ano bang ano? Ikaw, ano ba ang handa ng ano ng mga Chinese? Ewan ko, hindi ko alam kasi pag during ganyang holiday, no, Chinese holiday. Tikoy. Yung Wi-Fi airpot ko parating may tikoy na magbibigay sa kanya. Regalo sa kanya. Tikoy. Yung mga pag mooncake festival naman, mooncakes. Pero alam mo bakit tikoy binibigay? Bakit? Kasi ang tikoy kasi, di ba, rice siya. Oh. So sticky siya, ibig sabihin para yung dikit ng ano, ng swerte sa'yo. Oo, kasi rice eh. Di ba, ang rice buwagag. Kapag rice daw na magkakadikit, ayun daw yung swerteng ano sa'yo. Ayun sabi nila. Pero dito kasi napapansin ko dito yung ano eh, maraming ano, suckling pig. Napapansin ko. Suckling pig. O tapos ano pa ba, yung meron silang ginagawa parang yung humba na ano, hindi humba eh. Parang siyang pork na ano, sobrang lambot. Di ko alam tawag doon eh. Braised pork. Braised pork, pero naka-square lang siya. Sa wine niluluto yun. Sobrang lambot nun kapag ano, di mo nga siya pwedeng masabing ano, unhealthy eh. Pero, kasi pag kinain mo talaga, parang natutunaw sa bibig mo yung ano. Oo. Sabi ko, bira lang makatikim ng ganun. Nakatatitikman ko lang yun. Kapag nanilibre yung boss namin. Chinese New Year. Dalang nakakatikim ng ganun. Nung panahon namin na magkasama kami ni Mark sa trabaho, ay ano pinapakain niya. Tapos usually dumplings, ganun. Ano pinapakain sa amin. Yung alin? Madali lang lutuin yun actually. Kailangan mo lang may tali ka lang, tapos rice wine. Ano, ini-steam ba yun? Binoboil lang, toyo rice. Parang adobo pero imbis na suka, rice wine na nakahalo. Pero grabe lambot. Ang tagal siguro pinakuluan nun, no? Slow cook. Slow cook, matagal talaga. Kaya kailangan mo itali para hindi masira. At pag di mo tinali, makakawala. Hindi, madudurog, ano siya, kalasog-lasog. Pagiging corn beef yun. Kala ko tatakbo eh. Ayun, dahil ano, Valentine's ngayon. Tapos na pala Valentine's. Meron tayo story dito. Pabaling lang. Valentine's lang. Ito yung story kasi alam ko parang parang bagay sa ating nasa architecture or kumukuha ng architecture sa kanyang koleyo. Sabi niya dito, ayan, having a crush as an introvert college student. As siguro naman kasi karamihan naman sa atin kasi, di ba? Dahil nga sobrang busy natin sa napagkakamalan tayong introvert. Di lang nila alam, sobrang busy lang sa mga paggawa ng plates, di ba? So, simulan ko na. Lang So, yun na nga, I have crush. Actually, so yun na nga, I have crush. Actually, dalawa sila. So, that's crushes. Na maalaala neto, magtropa sila. So, ano ka tawag doon? Ano ba tawag sa ganun? Yung tinuhog mo yung dalawang barkada? Kalimutan ko na eh. Yan. Let's just call them Crush 1 and Crush 2. Ito si Crush 1, pero parang, okay, si introvert crush to. Ito si Crush 1, attractive siya sa paningin ko. We barely interact and kapag meron, kilig to the, ano yung OFC? Ano yung OFC? Ewan ko. Kapag meron OFC, kilig to the max, nakagad ako. Baka mamaya, hindi natin alam to. Basta merong OFC. Kilig to the max, nakagad ako. Basically, happy lang yun. Tipong type na
motivation mo para pumasok. O ano, Chay, ikaw ba, meron ka bang, yung para gusto mo lagi pumapasok? Kumbaga, inspired ka makita siya nung nagka-college ka. Meron siyempre. May girlfriend naman ako nung nag-college ako. Di ko na. Ako, wala akong girlfriend kasi. Hindi, actually, hindi talaga ako nag-girlfriend nung college. Yung first year lang, then yung pumasok na kami. Kasi di ba sa FEU nun, kumbaga first year mo, parang yung parang kang high school ulit. So kukuha ka ng architecture summer para papuntang second year. So parang ganun. So yung unang taon ko sa FEU, doon ako nagkaroon ng girlfriend. Pero ang saklap ng experience ko doon. Kasi masyadong alam mo na, tawag doon, nananakal ba? Yung toxic yung relationship. So, kailangan kong umiwalay. Kaya ka na makla. Kasi bakla nagbibigay. So, dahil nga, tapos nung, nga pala, meron kang girlfriend mo yung pinupuntahan. Ay, pares kayo. Pares kami RTO. Okay. Kaya pala inspired ka pumasok. So ano pa yan? Hatid sundo pa yan? Hindi naman. Oo. Minsan. Siyempre, mahirap lang tayo ng estudyante. Wala naman tayong pera eh. Kaya minsan lang. Pero mautak ka. Kasi same course eh. So, Kasi may kilala ako, nagkaroon siya ng girlfriend. Di ba? Taga FU kami. Ang girlfriend niya taga PLM. Oo, layo. Tapos taga Fairview pa siya. Paano niya na-meet yun? Baka siguro, nung high school sila, ganun. Di ba? Bagag, doon siya nagkaroon lang ng lakas ng loob na para magkaroon ng girlfriend. Di ba? Kasi actually, ako din naman high school wala akong girlfriend eh. Lang ako college lang ako nagka-girlfriend. After high school pala, doon ako nagka-girlfriend. Ako rin high school wala. Oo. College na. Kasi parang yung may pagka low esteem ka pa nung high school, tapos malaman-laman mo, sa college pala, kakaiba ka pala. Hindi ka pala, yung iniisip mo na wala kang pag iniisip mo, para kang nobody, sa college, iba ka pala. Baga, sa college may tsura ka pala na hindi mo alam. Na kumbaga may papatos sa'yo kahit paano sa college. Hindi ka doon ng high school kasi mula first year hanggang fourth year magkakasama kayo. Oo. Di ba? Sa kabira lang nagkaka-girlfriend. Oo, kasi usually pag sa mga gano'n, wala pa naman talaga. Wala pang ganyang naiisip eh. Baga hindi pa matured. Pero may mga classmate ako nag-girlfriend eh. Oo, meron naman. Pero ganun din, para lang rin sila mga bata. Tama ka din naman. Tapos, nung college naman, yun lang, doon ko lang nalaman na akala ko pangit ako. Yung pala, sobrang pangit ko pala. lalo ko nawalan ng confidence. Hindi. Doon ko lang nalaman na kala ko noon, kasi alam ko sa high school ako noon, ordinaryo lang ako. Tapos nung college, may nagsasabi na sa akin, kasi di ba sa college kasi, merong mga picture na binibigay, di ba? Yung class, class picture. Tapos marami nag-ano sa akin sa class picture kasi namin. Parang ko na, yung lumipat ako ng ibang, sa PE, lumipat ako ng ibang Hindi ako sumama sa mga classmate ko. Hindi ko sinama sila Mark. Doon ako sa ibang grupo sumama. Nag-try ako kasi nag-cross tawag doon, cross enroll. Nag-cross enroll ako ng iba sa ibang subject ng PE. Nag-try ako sa ibang nag-cross enroll ako sa ibang institute. So napunta ako sa science something. Parang tapos doon nalaman ko na na doon ako nagkaroon ng confident na may nagka-crush pala sa akin. Sabi ko, bira lang yun na magka-crush sa akin. Kaya yun nalaman ko na yun. Doon nag-boost yung doon ako yumabang. Hindi ka na naman. Medyo pala ako sa bakla. Ganun. Hindi naman. Kasi, tas nung di ba, di nalaman ko ng ganun.
Tapos nung ano pala, no, di ba, ano ba? Nung graduate na ako ng college, nagtatrabaho na ako. Siyempre yung ano, meron akong, siyempre, nasa dating ano ako nun. May nalaman pala ako ng nung mga lower batch namin nung high school. Siyempre kapag ano, iba nakagraduate ka na ng college, sila nasa ano pa lang, nasa second year college, third year college, di ba? Nalaman-laman ko yung iba pala doon. May crush pala sa akin nung fourth year ako, may crush pala sila sa akin, hindi ko alam. Sabi ko, sayang. Sayang. Bang bang. Hindi naman bembang. Kumbaga, sabi ko sayang, no, kung alam ko lang. Kumbaga, na, kasi malalaman ko kasi nung high school kung sino yung popular sa hindi, di ba? I'm not one of the popular kids nung high school. Pero nung nalaman ko yung story na yun na yung may nagka-crush pala sa akin ng ano, sabi nga niya sa akin, ano na kasi may nakita kasi akong isang ano, lower batch namin nung high school. Nakita ko lang sa Main Makati. Nakasabay ko sa ano, kasabay ko sa jeep. Sabi niya, oh, tawa sa akin nun ano kasi nga naging officer ako sa ano, di naman officer in the way na private ako. Di ba private officer din naman yun, di ba? Sa mga lower batch. So tawag sa akin, Sir Mao. Ayun, Sir Mao, alam mo ba, ganito, ganyan, crush ka na ganito, ganyan. Sabi ko talaga, ang cute kaya nun, sabi ko. Kung alam ko lang. Wala Saka ano pa ako nun dati, parang ano pa ako dun sa, meron akong crush kasi nung high school. Ayun yung, siya yung inspiration kong pumasok everyday. Kaya minsan, sinusubukan kong pumasok ng maaga kasi yung pasok namin sa high school nun, kayo ba, 7:30 kami 7 din kami. Kami 7:30. Dati ganun, no? Puta, gigising ka alas 5. Oh. Papasok ako 7. Hindi, malayo ba school mo dati? Maglulupang hinirang. O, kailangan makaabot ka doon kasi lumipat-lipat kami. Mandaluyong talaga kami. Dati nung elementary ako, sa Mandaluyong lang, ando doon ang school. Nung nag-high school na, palayo kami ng palayo, nag-jeep na hanggang sa nagbabas na. Kaya tumira nung magpa-graduate na ako sa Makati nakatira sa Bangkal. So Makati to Mandaluyong, ganun may nabiyahe namin. Saan ka sa Bangkal? Sa may Bonifacio. Doon sa may Petron ba yun? Hindi, medyo loob sa may Evangelista. Yung sanga-sanga ng street ng Evangelista. Tumira ako sa Evangelista Doon sa pagkatapos ng tulay, di ba pag Evangelista ka? Maano ka, pag galing ng EDSA? Oo. Di ba may tulay kang tatawiran doon, pagbaba mo doon? Hindi kami abot ng tulay. Malapit kami sa tapat kami ng Iglesia ni Cristo. Dito lang kami, basta Bukana lang. Halos Rojas. Hindi, ano yun? Rojas ba yun? Osmeña. Osmeña Highway. Okay. Osmeña. Yung daan dun sa gilid. Yun, alam ko na yan. Tapos, asan na ba ako nung high school? Inspirasyon ko pala nung high school kasi walking distance lang kami. 20 minutes walk. So, kapag hinahatid ako, mga 5 minutes lang. So, minsan maaga ako sa school. Pag ano yung minsan, nakadungaw lang ako sa corridor tapos inantay ko siyang dumating. Pag kita ko na siyang dumating, okay na ako noon. Masaya na ako noon. Tapos malaman-laman ko, di ba syempre, chope-chope ka pa noon, high school. Yung last day namin, naalala ko yung last day namin ng high school, graduation. Lapitan ko siya. Meron nga akong picture niya, magkatabi kami. Yung ano pa yung tawag din yung, dinidevelop pa na na camera. Pinadevelop ko talagang nagano ako ng camera noon na 30 shots. 30 or 60? Di ba 30 lang? 30, ano yun, increment of 6 ata. 12, 18, 20, 12, 8, 24, 30, 36, mga gano'n. Parang ganun yung nakuha ko. Kasi ginawa ko. May bonus yun, hindi naman saktong 36 or gano'n yun. Kasi parang, di ba meron kayong unang sayang na shot? Then yun lagi may unang sayang na shot para mag-roll yung yung film. So yun, meron akong siguro, nagtira talaga ako ng picture para sa kanya na para meron, kasi syempre high school, di mo alam what's next sa college, di ba? So picture ako sa kanya. Hanggang ngayon, nakatago pa sa akin yung picture. Andun sa baul-baul ko, andun pa. Marami ako na Tapos nung malaman ko na pala, after namin putya may crush pala sa akin yung crush ko, sabi ko sayang. Di ba? Sayang.
At di tayo nagkatagpo. O para sa kompleto Gcash. Ayun, ayun yung naging, pero sa college, wala akong naging inspirasyon kasi wala naman ako naging girlfriend. Meron akong inspirasyon asa rin, kilala ni Mark yun. Meron ako laging inaasar dun sa sa college, tapos sinasabi nila crush ko daw yung babae, pero hindi kasi parang trip ko lang talaga siyang asarin nun. Papangalanan mo ba? Wag na, baka di na mag-guess dito. Gusto ko, pero nagsabi na ako sa kanya. Hindi, kilala niya na yan. Kung nakikinig si Simon, si Mark, si Paloma, alam nila yung sinasabi ko kung sino yun. Yung may malaking ngipin sa harap na babae. Isang sem ako di pinansin nun dahil napaiyak ko. O back to, ikaw, inspiration mo, meron kang girlfriend kasi nun Hindi naman inspirasyon. Girlfriend. Napilitan lang ganun. Hindi, kumbaga, hindi naman yun yung dahilan para pumapasok ako, no? Pero hindi ano nyo na. Mas importante sa akin yung baon. Siyempre, pag wala kang baon, wala kang pan-date. Kaya nga. De, pero i-comment nyo rin mamaya yung kung meron kayo mga story na ganyan, kung sino ba inspirasyon nyo nung Sa amin, minsan professor. oo, pag maganda, no? Yeah, oo. Pero sa FEU, para wala akong maalala magandang professor na sa architecture Meron pogi. Pero maganda, wala akong maalala. Tira kasi dati, yung mga intellectual kasi dati hindi masyado palayos. Hindi vague. Hindi maganda. Pero nung high school ako kasi, may teacher kami talaga na maganda. Meron kaming ni Mark, meron kaming professor dati na sa psychology. Talaga pinapasukan namin ni Mark. Kasi ang ganda niya Tapos yung itsura niya parang yung maiksi buhok niya Hindi ko na maano yung mukha, hindi ko na maano kung sino pwedeng i-compare Pero maganda talaga siya nun. Tapos syempre malaman-laman mong mga ganun mga psychologist, professor. Ang agot lang sa'yo niya, mga 2 to 3 years lang Di ba? Oo, kasi mabilis silang graduate Graduate ng masters Ay, speaking of ganyan pala. Ay, nakwento ko na ba yun dito? Oo. Meron nagkagusto sa aking professor sa CEU, psychology, may nagtuturo na psychology. Oo. Ay, nabalak pa akong gawing asawa noon. Ano lang siya noon 28 siya noon, 23 ako noon. 5 years. Something like that. Ano yun? Ayun yung, doon ako inaasa niya Simon na walang iya daw ako pag nagugutom daw ako, pupunta lang ako ng McDonald's kasi makakakain ako ng McDo. Kasi naging siya. Kasi naging manager siya ng McDo. Oo. Sa may San Lazaro. So, pupunta lang ako ng San Lazaro kasi di ba from FEU, pupuntang SM San Lazaro, isang jeep lang yan. Pupunta lang ako ng San Lazaro, makakain ako ng libreng McDo. Ganon. So, kaya nga sabi sa akin, kaya dati inaasar ako nila Simon na ganyan Uy, pagpapakdo ka naman, Mao. Kasi pumunta lang ako sa San Lazaro para makakain. Hindi ko kasi alam katapos nung hinarap ako naalala ko kasi ako pa nga nagdadrive ng kotse niya Oo. Tapos balak pa niya sa akin kasi magre-retreat daw siya kasi kailangan daw niyang soul searching. Ibibigay niya muna sa akin yung sasakyan niya for 3 days. Pero hindi na natuloy yun kasi parang Umuwi yung soul. Di naman sa nahanap. Kumbaga ang sabi niya lang parang tawag dito. Kasi parang paano ba yun yung hindi si proposal tawag dun Nag-confess sa akin. Oo. Dati siya lalaki. Hindi. Nag-confess siya sa akin na na may lawit siya. Hindi. Then nag-confess siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, kung meron daw possibility na maging kami. Siyempre, di mo pa pinatos. Bang-bang yun. Hindi kasi, alam mo, kasi ako, di naman kasi ako marami na akong mga times na yung makaka-bang-bang ka na, pero nag-iisip ako. Alam mo yun? Kumbaga, ito yung kumbaga, utak ko yung ginagamit ko, hindi yung utak ko sa babae ginagamit ko. Baka entrapment.
Kasi ano eh, di ba, nakwento ko nga dito na muntik na ako maging binatang ama na hindi sa akin yung bata. Di ba? So, simula no, naging cautious na ako sa mga ganyang bagay. So, syempre, kasama pa yung pagiging immature ko. Kasi ayoko maging tatay ng maaga. So, parang cautious ako sa ganyan. So, yung nag-confess sa akin yung professor na yun, hindi ko siya entertain. Kumbaga, sabi ko, parang I'm too young for you. Tapos, nagdahilan pa ako ng math. Kasi kako, pag ganito edad ko, tapos ganito yung edad mo, sa gantong edad natin, ganito na edad mo, ganito edad. Kumbaga, nagpalusot lang ako. So, yun, na-disappoint siya. So, yun, ilang araw ko hindi inimik nun. Buti sabi, ilang McDonald's yung pinakain ko sa'yo. Sabay babastisin mo lang ako. Ilang Big Mac at nuggets. Oo, fries and nuggets. Kamit mo lang ako, Mau. Pero wala namang bemang na nangyari. Kumbaga, muntikan lang sa kotse, pero hindi naman natuloy. Yun, ba't lain na? Ayoko nagtukwento ng ganito eh. Lumalalim ako eh. Gusto nyo mga ganitong content. O balik tayo sa story. Anyway, ito yung story time. Di ba pa rin? Okay. Naging kagrupo ko silang dalawa sa design. Every time na kinakausap ako ni Crush 1, super socially awkward ako. I don't know what to say most of the time and nauutal ako pag kinakausap niya ako, vice versa. Para talaga akong tanga. It feels like I'm in those high school crush era again. College ka na, di ka pa rin marunong mag-act around sa mga crush mo. Ikaw pala, Chay, kailan ka pala na sa crush? Yung kapagkaharap mo yung crush mo, yung nauutal-utal ka, hanggang kailan mo siya dinala? Hindi naman ako nagsasalita masyado eh. Hindi ako nauutal. Hindi ako nagsasalita eh. Tahimik lang ako eh. Kasi ako pag crush ko yung isang tao, paano ba, yung language ko is inaasar ko. Mm-hmm. Para hindi, yung kumbaga, paano ba, pasayin yung way ko eh. Kapag naasar kita at umiyak ka, kumbaga, nanalo ko nun. Kasi ang mangyari doon, hindi mo na ako papansinin. Kumbaga, ang tawag sa atin nun dead man sa panahon natin. Sa panahon ngayon, ang tawag yata doon, ano ba tawag ngayon ano ba dead man ngayon sa millennium? Sa Gen Z? Hindi ko alam eh. Ay, di ko na rin alam, may sa mga bakla, kiber eh. yung sa gay lingo, kiber. Ay, comment nyo pala yun kung ano yung sa millennial ng deadma. Ibig sabihin ng deadma sa amin is hindi ka papansinin. At di namin sa Gen Z. Ayun. Anyway, fast forward. Even though I am socially awkward around him, naging mutual kami sa IG. Ito yung wala sa atin dati, no? Mutual? Mag-un? Oo, mag-un ba? Mag-un. Mukhang unggoy. Siya yung unang nag-follow sa akin. Uy! Hindi ko talaga maintindihan ng IG kasi wala akong IG. Ano bang meron sa IG? Kunyari, finalo kita pag pa-follow back mo ako, parang gano'n, parang Facebook, di ba? Oo. Okay. Ganun pala yun. Grabe yung kilig ko. Taka nag-follow lang, kinilig na. Ang babo, ha? Ay, hindi sa bagay, sa Friendster dati, ganyan, di ba? Di ba sa Friendster ganyan din? Pag nakikita ko pa sa Friendster kapag may nagkano sa'yo. Hindi ko na maalala eh. Grabe yung kilig ko that time, para ako na yata ang pinakamasayang babae nung araw na yun. Then after a few days, nag-story siya na nasa BGC siya. That day nasa BGC din ako. Feel ko na talaga ang meant to be kami. Pero sadly, hindi kami nagkita doon. Anyway, after that, nag-story ako ng pic ko with my face na nasa BGC nga. Tas I was shocked. Nilike niya yung story ko. Gabing-gabi na to, hindi na ako makatulog ng maayos sa sobrang kilig. Wala tayong ganyan dati, no? Na malalaman mo kung nasan ka. Huh? Paano malalaman nasan ka?
Hindi kasi sa atin kasi panahon natin kasi, kunyari tayo kasi, hindi tayo pala, tayong dalawa, hindi tayo pala post kung nasan tayo kasi natatakot tayo na baka, alam mo, masundan tayo. Di ba? Oo. Dahil sa, wala naman kaming kaso ni Chay, pero syempre, hindi namin ina-update masyado yung tao kasi baka mamaya, may mga salisigang na hindi mo alam, di ba? Tsaka pakialam ng ibang tao sa atin. Oo. Ang Eh, lang tayo sa mga loved ones natin, hindi natin na-update public. Oo. Yun nga, parang, kasi ang inaano kasi ngayon, yung panahon kasi ngayon, parang bawat kibot ng tao kailangan kung nasan Sinasabi. ka, ina-announce mo kung nasan ka, di ba? Kasi ako Kakain sila, ina-announce na ano kinakain. oh, okay lang sana kung mga 2 days after, pwede pa yun eh, pero yung tawag dito yung live, minsan may nagla-live pa, di ba? So parang sa akin kasi, kung awang ko, di lang, ano ba, di naman sa, ano kami, may pakialam kami, pero syempre, di ba parang, safety mo rin yun eh. Hindi mo alam na kasi na baka may nag-stalk sa'yo or something, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, ang stalker ngayon, napaka, ano na, mabilis na sa kanya na maka-access. Di ba? Pag gusto ka talaga i-stalk ng tao, may stalk ka talaga ng tao. Kaya tingnan nyo kami, hindi nyo kami makita kung saan kasi bira lang kami mag-post. Di ba? Makikita mo na lang kami siguro kapag meron tayong suot natin yung jacket, doon nyo lang malalaman na kami yun. Ayun. Ikaw ba, kapag ganyan ba, kapag alam mo yung crush mo na sa lugar na parehas kayong lugar, kinikilig ka ba nun? Hindi. Hindi, no? Ako din eh. Ay, Baka siya Pwede. kinikilig. hindi, pwede kapag nagkasalubong kayo. Yes, pwede pa akong kiligin doon. Siguro. Pag nakasalubong mo, yung kasi pag nakasalubong mo yung crush mo, tapos merong awkward na parang, uy, kilala kita, uy, kilala mo ako, parang gano'n, di ba? Parang gano'n, gano'n yung feeling ng mga crush. Ikaw ba ngayon, Chay, para sa tayo may asawa, di ba? Pag kunyari sabi natin celebrity crush, pag nakita mo, meron kang mahihiya ka ba? Hindi. Hindi naman. Wala, titingnan ko lang. Hindi rin man ako nag-approach eh. Talaga ba? Hindi rin man ako nag-approach. Sabi ko, si ano yun ah. Ganda. Ganda pala sa totoong buhay ah. Ay, dyan naman tayo baliktad. Kasi ako nilalapitan ko. Hindi ako nakakita. Ako nilalapitan ko, kunyari, di naman sa celebrity crush. Kumbaga nakakita ko ng mga, katulad ng mga PBA players, kapag nakakita ko ng PBA players dito, nilalapitan ko, kinakusap ko lang saglit. O, kunyari, parang sino ba yun? Dati nga nung bumili kami ng friend ko sa Subway, kasi parang 50% off yung araw na yun, yung Subway. So, yung Subway pala na binila namin, ang may-ari, Kevin Roy, vocalista ng Razorback. Tinanong ko ngayon dun sa crew, si Kevin Roy ba yan? Oh, yes sir. Ay, paglabas ko, Kevin, lang ako, fist bump. Tapos ginawa niya, ayusin natin yung yung tumbler mo, gano'n. Hinayos niya yung tumbler ko. Sila, umalis na ako eh. Ako nakikipagkwentuhan pa ako kahit saglit eh. Pero nagpapaalam ako. Kunyari, pag hindi ka, sabihin ko lang kunyari, ay, di ba busy, ganyan-ganyan. Tapos, kapag siguro, pag medyo komportable na sila, doon ako magsasabi na, ay, okay lang ba na magpa-picture with you? Doon, magpapa-picture sila. Usually sila nagpa-picture sa akin eh. Di ba talaga pag Chay Pogi? Hindi, joke lang. Magkakaroon kaya tayo ng ganun, Chay, pag kunyari may nakakita sa'yo sa kalsada, magpa-picture sa'yo. Oy, Arkitalk, sabihin sa'yo. Siyempre, paulakan mo, baka sabihin, suplado ka eh. Hindi, ako, kunyari kahit sino lumapit sa akin. Kaya nga, paulakan mo nga, kasi sabihin ka, suplado nun. Hindi, matindi dito, di ba, lumapit sa atin. Magpapapicture pala, ikaw pala, hindi ikaw yung kukuha. Hindi pa picture, ikaw pala kukuha. Balik tayo. Kaya sinili ko ng Gcash, no? 50 pesos per shot. Yun lang. Okay, fast forward again. After nitong kilig-kilig ko sa kanya, feeling ko na na-jinx ko ang lahat. Sa room, we rarely interact na. I mean, before nakaka-interact ko lang naman siya. Kasi nga,
kagrupo ko siya. Pero now, hindi na. Ayun, wala na talaga. No more interaction. No more kilig. Admiring from afar na lang and medyo naiinis na ako pero wala. Ganun talaga. Wala na yata yung gayuma ko sa kanya. Yes. Ano to? Hindi na rin naman ako type na tao na mag-first move sa kanya. Kaya okay lang. Usually kasi ang babae talaga hindi nagpa-first move, no? Oo. Lalo nasa Pilipinas ka. Ewan ko lang sa panahon ngayon. Hindi, basta culturally, ganyan pa rin yan majority. Kasi Pilipinas culture yan. Ibang Pero bansa diba, lang naman yung diba, pero babae yung lumalapit. Pero di ba Lalo na- ang lalaki, pag ang lalaki, alam niya may crush sa kanya yung babae, sunggab yan, di ba? Oo. Siyempre, Ayun lang, easy oo. kayo na eh. Di kasi Nakaw- sa bagay, kasi gumaga, manok na yung lumalapit eh. Oo, di ba? O kasi ano eh, marami-rami din lumapit, pero ang problema, kaya akala nila sa akin nung bakla ako eh. Hindi kasi may lumalapit talaga sa akin. Kumbaga, kasi nga 'di ba yung tawag doon, set goals ko is makatapos, 'di ba? Makapagtrabaho, saka ayokong magkaroon ng anak, 'di ba? Oo. Magkaanak ng Eh, maaga. magkaanak ng maaga. Ayokong maging tas basta ang dami lumalapit sa akin eh. Meron pa nga nung 8 years ang tanda niya sa akin. Oo. O 8 years ang tanda niya sa akin. Nagtatrabaho na ako noon. Cougar, Parang ano ka pala? Cougar killer eh. O parang ganun. Tawag dito, basta ano ba nangyari sa amin nun? Sa karaoke bar, alam niya. Hindi naging karaoke bar eh. Ibang kantahan na nangyari eh. Ayan. Ito pala, may mga tanong pala siya. Tingin nyo, may chance pa ba ako sa crush ko? Kayo ba? Ano experience nyo sa mga college crushes nyo? Oy, sagutin nyo yan ha. As an introvert, ganito ako kiligin at magka-crush. Ganito rin ba kayo sa Arky? Gusto ko rin meron siya kay story do sana siya kay 2 pero ang kwento niya lang is si crush number 1. Ikaw ba, Chay? Meron ka bang crushes noon na yung mga experience mo sa college? Pero yung girlfriend mo ba ng college hanggang makatapos? Hindi, sandali lang kami. O so paano yun? Parang ang awkward doon, magkaklase kayo tapos Ilang taon din kami hindi nagpapansinan. parang kayo nagkagalit, no? Pero Oo. okay na kami ngayon. Pero di ba parang Okay. pero parang nakakaano lang na kapag ganyan no na nagkaroon ka ng same mo na course na nagkaroon ka ng girlfriend. Pag naghiwalay kayo, di ba? Parang in some way somehow magkakaroon ng parang awkwardness na pag nagkikita kayo, lalo na sa mga subjects. After nun, hindi ko na siya masyado naging classmate. Ibang section. Iniwasan ka na. Ibang section na siya. Parang gano'n. Ano eh? Kasi, Immaturity, syempre bata pa eh. Hindi mo naman. tama ka dun. Kasi ako nga hanggang nung pagka-graduate ko ng college, immature pa rin ako sa mga sa mga relationship eh. Di ba? Kumbaga kasi yung raging hormones eh. Ang maganda dito yung mga storya nila JC at saka ni Edward. Alam ko marami yan. Si Edward, Sana yan. Si Edward ang nagpauso ng mga pulang ilaw or code. Pag pula ilaw sa may door, ibig sabihin huwag kang istorbo. Parang ka nagpapadevelop yan ah. Red light is on, huwag kang istorbo. Hindi ko alam kung magbabasa pa ako ng isa pero siguro okay na siguro tong isang to. No? Ikaw Valentine's. 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 Tawag dito. Chay, anong masasabi mo sa sa problema ng ating story? Hindi, pag syempre as matured dyan, kausapin niyo, wala namang mawawala kasi pag everything is mas magandang subukan niya, kausapin niya, i-try niya. Di ba kung hindi kayo okay, at least ginawa mo kaysa yung wala kang ginawa. Parang nangyari sa atin, mga what ifs natin. Kaya Hanggang ngayon what ifs pa rin, di ba? Yeah.
ang daming nangyari nung di ko naman sabing napakawalan. Siguro, yung wife ko ngayon is meant to be. Pero syempre, di ba, parang napapaisip ka nung what if na yung crush ko naging kami, or what if na this one naging ganito, ganyan. Marami kang what if kasi dahil nga naduwag ka. Kaya nga. Di ba? Dahil naduwag ka dun sa ano. Meron namang ibang tao na super confident, di ba, na pag nilapit, pag ano yan, masyado siyang ano na, yung nag-aas ng feeling pogi, alam mo yun, lahat nagkakagusto sa kanya. Oo. Di ako yun, ha? Si Mark. Di ako yun. Si Mark yun. Wala siya eh. Hindi, si Mark naman kasi, pagkakakilala ko yung Mark, ano naman yun sa babae, pag crush niya, yung ligaw tingin ba? Ganun siya. Pag wala magpo-push sa kanya, hindi siya tutuloy. Parang ganun. May kanya-kanya tayo din. Iba na siya ngayon. Siya na nilalapitan. Siya na nilalapitan niya yan. Ang ano pala natin ngayon, Chay, kung natapos nyo itong episode na to, please type sa comment section, Valentines. 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 Ayun lang yung ano. Ikaw, ano pa? Mayroon ka pa ba masasabi dun sa binasa nating story? Wala naman. Oo. Pero parang maganda no? May ibang podcast na ganito. Gawa kaya tayong podcast sa iba, Chay. No? Ganito lang yung tema. Mahira, wala. Ito nga lang, hindi naman karoon ng Schedule. Ang hirap schedule. Kaya tingnan mo, nawalan tayo ng isang episode. Sige. Tapusin na natin dito. Kung kayo yung mga kwento na kahit ano yung special, nakakatakot, problema, love life, share nyo yan. At gusto yung may pagkulitan sa amin, just message us. Please follow our Sockmet. FB. May Instagram pa ba tayo? X. Sa YouTube yung bilog na yung bilog na logo. Doon kayo subscribe dito. Dito kayo mag-subscribe dito sa logo na to. Etong logo na to. Sa suot ko ngayon kung nanonood kayo ng video. And TikTok. Just type Architox Podcast and for sure we will pop out at pagkatapos ibang podcast kami naman. And of course, we are exclusive sa lahat ng podcast platform. Please rate us 5 stars and comment. Comment yung comment Baleng Tines sa comment section pag natapos yung episode na to. After you listen to our episode, if you want to support us, just share and spread this episode and the podcast. Your creativity gives someone else's dreaming to reality. Tuloy-tuloy makakatapos na kayo. Enjoy! Arts and architecture imitates and inspires life. If you want happy thoughts, listen to Architox. Architox! Yo! 2026. Naman! Valentines 2026. Patubo na ang bagong ahit. So, bye-bye!